ang tibay mo rin. Isa ka na nga sa nakinabang sa pag-agaw ng titulo. Ngayon, ikaw pang may ganang magalit at hindi mo kayang tanggapin ang iyong pagkatalo. Ako po ang inyong lingkod, tagapanood TV. Sa masaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Kung di pa po kayo nakapag-subscribe sa ating channel at Facebook page, mga tagapanood, paki-subscribe naman po. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong ma-update sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, natin yung babasahin at pupusuan. So ngayong araw po ang ating gagawa ng reaction video ay galing po sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link na kanyang channel, bisitahin po at pakisuportahan na rin. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na ito mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Matapos manalo ng TVJ sa Itbulaga trademark Paulo Contis, hindi matanggap ang pagkatalo at mas lalong lumalim ang galit sa mga legendary trio. Pero netizens binanata ng host, panoorin at pakinggan ang buong detalye. Inamin ng tahanang pinakamasaya host na si Paulo Contis na nagulat siya sa naging desisyon ng Marikina RTC laban sa Television and Production Exponents o TAPE Incorporated, na dating humawak sa Itbulaga. Matatandaang iniutos ng korte noong 5 ng Desyembre ang TAPE Inc. na itigil na ang paggamit sa titulo ng Itbulaga kasunod ng copyright infringement complaint na inihain ng orihinal nitong hosts na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Hindi rin pinapayagan ang TAPE Inc. na gamitin ang jingle ng Itbulaga o e-air ang alinman sa mga nakaraang episode nito. Sa kanyang social media page, sinabi ng manager ni Paulo na si Lolet Solis na inaabsorb pa rin ng kanyang talento ang nasabing desisyon. Saad ni Lolet, parang pressured siya sa nangyayari sa Itbulaga dahil nga sa titulo na parang pinag-aagawan. Malaki ang nagawa ng noontime show kay Paulo Contis, iyon premium niya as a host, parang naging sinlaki ng TVJ, naging malakas ang energy niya, nagkaroon ng disiplina na gumising ng maaga, at financially very stable siya dahil sa additional income niya. Dagdag pa ni Lolet, saka naging mas healthy ang kampesyo nang maging 3 ang noontime program, now pagalingan sila ng production numbers, inviting of guests, at medyo binabawasan na ang pag-absent ng mga main hosts. Pero sa kabilang banda ayon kay Paulo ay tila dismayado at nainis siya sa naging desisyon ng korte dahil para sa kanya ay sila ang nagmamay-ari ng trademark at hindi ang TVJ. Ayon pa sa kanya ay hindi pa natatapos dito ang laban dahil patuloy nilang ay lalaban ang trademark na nawala sa kanila. Sa ngayon ay mukhang lalo pang lumalalim ang galit ni Paulo sa TVJ dahil hindi nito matanggap ang pagkatalo nila. Sa nagiging asta naman ni Paulo ayon sa mga netizens ay akala mo malaki talaga ang naiambag sa Itbulaga at kung makapagsalita ay akala mo ilang dekada na siyang nag-ho-host sa noontime show. Ayon pa sa ilang netizens, tutal na dagdagan naman ang kanyang mga trabaho ay mas maganda na at tupagin niya ang sustento ng kanyang mga anak. Puro banat sa TVJ pero pagdating sa sustento ng anak hindi makapagbigay. Samantala, maraming netizens na rin ang nakakapansin na magmula ng maging host si Paulo ng noontime show na tahanang pinakamasaya ay mas lalo daw yumabang. Lumaki ang ulo at nawalan na ng respeto sa mga legendary trio na hinahangaan niya noon. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. At syempre kung bago pa lang kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga showbiz trends na ina-upload ko. Maraming salamat po. Real talk po mga tagapanood, no? Sobrang kapal po talaga ni Paulo. Ano yan, feeling niya sila pa yung naagawan ng titulo at hindi niya matanggap, natalo sila. Kung tutuusin nga po mga tagapanood, yan laki po ng sakripisyo ng TVG dyan. Bukod sa sila ang gumawa ng titulo na yan, sila ang nagpakahirap para pasikatin yung titulong Itbulaga na yan. Sila po ang nagtaguyod yan. Tapos bandang huli inagaw po sa kanila. Tapos nagparaya po sila mga tagapanood. Kahit nanalo na sila sa kaso nung November o nung December, hindi pa po nila ginamit yung titulo mga tagapanood. January na po nila ginamit. Nung magkaroon po ng pangalawang paghatol na sa kanila po talaga yung titulong Itbulaga sa TVG po talaga. So ngayon siya pa may ganang maganyan. Alam mo, totoo po yung sinasabi dito sa balitang ito mga tagapanood, no? Na mula nung naging host yan si Paulo Contis sa noontime show, feeling niya talaga, kapantay niya na yung TVJ. Feeling niya po talaga na siya, magaling na po eh. Magaling na po siya pagdating sa hosting sa noontime show. Kailan lang po ba siya dyan? Mga tagapanood, sobra naman laki na ng ulo nito.
Tama lang na kulayan niya yung buhok niya eh. Para maging ano yan eh, shield, panangga sa kakapalan ng mukha niya. Yan po yung magiging panangga niya mga tagapanood. Siguro kung ano lang po to si Paulo Contis mga tagapanood, no? Kung maglalakad to sa kalye, malamang maraming babatok dito eh. Na sobrang naiinis po sa kanya. Pero effective po yung ginagawa niya mga tagapanood. Kasi good or bad, still publicity pa rin po yung mga tagapanood. Lalo po siyang napag-uusapan. Siyempre, pag napag-uusapan siya, mas marami pong, baka marami pang kumuha sa kanya. Siyempre, trending po yung mga pinagagawa niyang kalokohan. O, di po ba mga tagapanood? Yun nga lang po, parang hindi po eh. Parang yung pag-epal na gano'n parang kay Rendon Labador lang po. O, nasingit pa po si Rendon. At hindi po bagay kay Paulo Contis kasi mukha pala parang nakakagigil, nakakainis tagapanood eh, no? Kung dati po, grabe papuri sa TVJ, grabe yung pagpapasalamat at kaibigan daw po kunyari, kumpare pa daw po, wala daw po silang trabaho lang. Pero tingnan nyo naman po mga tagapanood sa pinapakita niya at asta niya. Asan po dun yung sinasabi niyang tinitingala, nire-respeto at ginagalang niya ang TVJ dahil kaibigan niya po at kumpare niya. Tama rin naman po dito mga tagapanood. Instead na habulin nyo po yung titulo ng Itbulaga na hindi naman po kanila yan at makipagkompetensya pa sa TVJ, sa Legendary Trio at magparinig pa ng kung ano-ano, atupagin niya na lang po yung pagbibigay niya ng sustento sa kanyang mga anak. Total po, gaya nga po ng sinabi dito sa balita, financially stable po siya dahil po sa dagdag income niya, dahil po sa mga trabaho niya. Yun na lang po atupagin niya po mga tagapanood at huwag na po yung kung ano-ano pa. Masyado niya pinoproblema yung problemang hindi niya dapat problemahin dahil hindi naman siya kasama sa problemang yun eh. So yun lang po mga tagapanood, may nagustuhan niyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating niyang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, itong yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.